Ngayong umaga ay nais kong dalhin kayo sa isang paksa, Encountering God through the Call to Ministry. Encountering God through the Call to Ministry. At ang ating teksto po ay makita po sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Mamaya magsasalita lamang po ako patungkol po doon sa tekstong aking binanggit. Napakaganda po na habang tayo po ay nag-aaral, pwede bang tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon sa pamagitan po ng isang maikling panalangin. Makapangyarihan at mapagpala po naming Diyos, ngayong umaga, labis po kaming nagpapasalamat. Una, binigyan niyo po kami ng pagkakataong makita, maisalarawan, at higit lalo maipamuhay po ang pag-worship sa inyo. Salamat din dakilang Diyos na sa pamagitan po ng worship, may mga pagkakataong na-encounter po namin kayo personally dahil nais niyo po para sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang mga salitang aming pag-uusapan, pagpalain niyo po ang bawat makikinig at higit lalo dakilang Diyos, maging sa aming mga kababayan sa lahat ng nakututok po sa pamagitan po ng live stream po, Panginoon, ng sasalita ng iyong mga kasulatang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat na nakatunghay ngayong umaga. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Encountering God through a call to ministry. Nais kong magbigay ng 3 bagay lamang po. Una po, encountering God begins with revelation. Makita po natin, maraming ang topic ng pinag-usapan patungkol po sa encounter with the living God. At ngayong umaga, dahil ito ay linggo po para ating bigyang pagkakataong, atin din pong ipatronize, atin din pong pahalagahan ang ating Bible College. Ang ating Foursquare Bible College, Romblon Campus. Kung kaya nga ang pag-uusapan po natin ay patungkol po sa pag-encounter natin sa pamagitan po ng pagkatawag sa ministeryo. Dito po sa verse 1, sabi po dito sa Isaiah chapter 1 verse 6, In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. This is encounter of Isaiah, pero makita po natin dito na hindi mabuting encounter dahilan sa in the year that King Uzziah died. Sa gitna po ng kapighatian, ang Diyos ay gustong makipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Makikita po natin, sabi dito, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. God revealed Himself in moment of transition or crisis. Makita po natin, parang iniisip natin, sabi nga doon sa inawit kanina, ang Diyos ang pinakadakila. Sa lahat ng pagkakataon, kung kaya nga pwede po natin ang matingnan yung text sa Bible sa Romans, na all things work together for good to them that love God. Lahat, ito ay nagkakalakip-lakip, lahat. Sabi doon ay all, lahat. Ito ay sumasakop sa lahat ng karanasan, masama, mabuti, lahat ng pangyayari, lahat ng karanasan po natin, all things work together for good. Parang magsasabing, Panginoon, bakit dumating sa akin? Bakit naranasan ko ang mga problemang ito? Pero alam po natin, all things work together for good. At sa pamamagitan po ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. I saw the Lord. Si King Uzziah po, bago po natin magpatuloy po tayo, tingnan po natin kung bakit binigyang pansin po si King Uzziah. Sabi po, King Uzziah was a king of Judah. Ito po ay hari, si King Uzziah ay hari ng Judah. Si King Uzziah ay tinagurian po sa 2 Kings chapter 15 verse 1 to 7. Uzziah is known also as King Azariah. Sa 2 Chronicles chapter 26, he is also called Uzziah.
Kaya dalawa yung pagkapangalan po kay King Uzziah, King Azariah at King Uzziah. Pero hindi na bali doon. Gusto kong ipaabot, bakit binigyang pagkakataon na ang ating Propeta Isaiah, bakit sa gitna ng kapighatian na encounter niya ang Panginoon? Bakit sino nga ba si King Uzziah? Sabi sa banal na kasulatan, he became king at the age of 16. Di sa pa yan, 16 pa lamang po, 16 na taong gulang si King Uzziah nang siya po ay inilagay sa trono po ng Huda. He reigned for 52 years. Napakahaba yung required at nasa batas po na term of office po ng mga elected officials ay para sa presidente, 6 years. Gumagawa ng paraan, may vice president, may senator para lang madugtungan yung kanilang length of service as an elected officials. Para sa mga mayor, binigyan ng pagkakataon na 9 years, 3 consecutive terms na 3 years. Pero si King Uzziah, he reigned for 52 years. Yung dating Presidente Marcos Sr. ay 20 years in Malacanang. Pero si King Uzziah, 52 years. He reigned for 52 years. One of the longest reign king ng Huda. Tiningnan ko po, para tayo sa ating pag-aaral nito, si King Uzziah po, ang kanyang ama pala ay si Amasiah, na isa ding hari po ng Huda. Patungkol po sa success, sabi nga dito, King Uzziah, a strong and capable king. He expanded Judah's territory, strengthened military, and built up Jerusalem defenses. Kaya makikita natin talaga kung bakit naglagi talaga for almost 52 years sa pagiging hari. Dahil isang dakila, magaling. Sa kapanahunan natin ngayon, karamihan na nagiging presidente, ang isa sa mga pinaka-concern nila ay alagaan po yung ating mga kasundalauhan. Si King Uzziah po, sabi po dito, strengthened military services. Build up Jerusalem defenses. Lahat ng ginagawa niya, kung kaya nga ito po yung success ni King Uzziah. Another achievement ni King Uzziah, he developed agriculture, infrastructure, constructed towers. His fame spread due to his military strength at saka yung administrative abilities. Kaya makikita natin talagang parang wala talagang hahamon kay King Uzziah. He reigned for 52 years. Naging hari ng Huda. Subalit, alam po natin kung minsan ay dumarating po yung mga temptation at nagsisimula po dito yung pagbagsak. His downfall, Uzziah's downfall, despite of his success, Uzziah became proud, which led to downfall. He started right, but he missed his destiny. Marami pong mga tao po nagsimula ng tama, napakaganda, lahat sila'y nagpuri sa Panginoon. Parang wala ng katapusan, pero he ended his destiny. He missed their destiny. Si King Uzziah po, success, achievements, lahat po. Subalit sa isa lamang po. He became proud, which led to his downfall. Wala po dito, Pastor Romel, sa audiungan ng ganito. Kahit po yung simbahan niyo po ay wala din doong matatagpuan. Na magsisimula tayo ng tama, simpleng buhay Kristiyano, magtatapos tayo bilang isang matapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Bakit nakita po yung pagiging proud
kay King Uzziah. He unlawfully entered the temple of the Lord. He burned incense. Only the priest is allowed. Alam po natin sa pagkakataong ito, may mga pagkakataong ibinigay lamang po sa isang tao yung ministeryong ito. At dahil mayroon tayong hindi mabuting interes sa ating kaisipan, gusto kong agawin sa pamamagitan ng iba't ibang kapamaraanan. Akala niya, dahil sa kanyang success, dahil sa kanyang achievement, kilala. He reigned for 52 years in the throne. Akala niya ay kaya pang pumunta doon sa altar na yung gawain ng mga saserdote ay kanyang ginawa. At sabi po sa 2 Chronicles chapter 26 verse 16 to 21, God struck him with leprosy, and he lived in isolation for the rest of his life. Purihin po ang Panginoon. Simpleng buhay ang pinagkaloob sa atin. Ang ating bisita, si Pastor Romel, nang tiningnan ko po, siya po ay singer, composer, at papuri singer pa. Kaya't marami po ang tumitingala, pero pinuntahan po ang Republic of Odiongan, Romblon, para magministeryo sa pistang Kristiyano kasama ang Odiongan Foursquare Gospel Church. He started right, but Uzziah missed his destiny. Simpleng pagkakataon ang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Pagpalain po ng Panginoon, sabi nga sa banal na kasulatan, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Ito po yung encounter ni Isaiah sa gitna ng kamatayan po ni King Uzziah. Kaya tiningnan ko, bakit ko ipinaalam sa inyo kung bakit nagkataon pa yung encounter ni Isaiah ay doon sa kamatayan pa ni King Uzziah, pero kilalang kilala talaga. Alam po natin, nang namatay po yung ating dating Senador Benigno Aquino, ang bansa po natin ay nag-mourn. Dahil sa ganda po ng mga kanyang ginawa, iba't ibang klase. Kaya encountering God begins with revelation. Kahit sa anong klaseng pangyayaring mayroon po tayong kanya-kanyang buhay, naroon po gusto ng Panginoong magkaroon ng encounter. Isaiah encounter came during national uncertainty. Sabi ko nga kanina, nagkaroon po for 52 years. Si King Uzziah naroon po sa isolation area. Sila po for the rest of his life, dahil nga po sa leprosy, kitong na kanya pong natanggap doon sa kanyang paglabag sa ating Panginoon. Isaiah encounter came during national uncertainty. Tiningnan ko po yung uncertainty, lack of clarity, parang hindi malinaw. Marahil economic uncertainty, political uncertainty, social future para sa bansa po natin. At alam po natin, nararanasan natin ang mga bagay na yan. Ang pinakamaganda ay, dito po sa Republika ng Odiongan, Romblon, marami po ang nananalangin para tayo po ay iligtas ng Panginoon sa iba't ibang klaseng mga kalamidad. Kung kaya nga't nais kong sabihin sa bawat isa, Isaiah encounter God during national uncertainty. Nais kong sabihin sa bawat isa, hindi sa kasaganaan, hindi sa kasiyahan, pwedeng ma-encounter natin ang Panginoon. Kahit sa gitna po ng sakit, sa gitna ng iba't ibang klaseng sitwasyon ng ating buhay, kayang ang Panginoon ay pumagitna sa bawat isa sa atin. Naalala ko po yung isang nabasa ko po, in man's extremity, it is God's opportunity. Amen? Huwag po nating ipanalangin, Lord, gawin niyo na lang po na pinakamahirap ako. Baka doon sa ipinanalangin natin, doon na sa extreme na sitwasyon ng ating buhay, baka makalimutan natin uli ang Panginoon. Gawin po natin ang bagay na ito para lalo tayong maging malapit sa Panginoon.
God often speak most clearly when we're most vulnerable. Yung talagang tayo parang hinang-hina na, wala na tayong malalapitan. Tinitiyak ko po, kasama natin ang Panginoon. Kaya nating ma-encounter ang buhay na Diyos sa magitan at sa bawat sitwasyong ating kinaroroonan. Another is, a vision of God leads to awe and worship. God's holiness is overwhelming. Ministry must begin with a high view of God's majesty para makita lamang po natin yung kagandahang loob ng Panginoon. Another thing is, encountering God exposes our condition. Sabi po sa Isaiah chapter 6 verse 5, "Who is me, for I am undone?" Sino po ako? Parang nagsabi ng ma-encounter ng Panginoon, ni Isaiah ang Panginoon, "Panginoon, sino ako? Wala akong pwedeng maipagmalaki. Marumi ang aking mga labi at alam yan ng aking komunidad." Pero ginawa pa rin ng Panginoon, lininis ng Panginoon. Sabi nga dito, encountering God exposes our condition. Hindi ipinagmamalaki ng Panginoon, ikaw ang pipiliin ko dahil ikaw ay magaling, dahil ikaw. Nagsimula po ang pagpili sa atin ng Panginoon, ipinakita na ikaw ay nasa doon sa sukdulan hanggang sa ikaw ay binago ng Panginoon doon sa kawasakan. Ikaw ay pinagkalooban ng Panginoon, ikaw ay gingmend ng Panginoon, inayos para maging isang mabuti at kagamit-gamit na sisidlan. A true vision of God reveals the depth of our sin. Sabi nga ni Isaiah became aware of his own unworthiness. Wala pong maipagmamalaki ang bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay mayroong iba't ibang kahinaan. Hindi po tayo nakabot doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal at grasya ng Panginoon, pwede po tayong humarap sa Kanya. Nakahidsa po tayo sa Panginoon. Lord, thank you. Dahil nang ma-encounter natin ang Panginoon, sinabi ng Diyos, totoong ikaw ay hindi mabuti, pero gagawin kitang isang mabuting tao. Amen? Calling does not start with confidence, but with conviction. Ang pagkatawag sa bawat mga tinawag ng Diyos sa paralang Biblia, hindi ang unang tiningnan ay ito si brother, kilala, ito si sister, ito ay magaling, malaking pamilya ang pinagmulan ito, magagamit ito. God uses an ordinary people. Amen? Simple, ordinaryo, tayo po ay kayang gawin ng Panginoong isang mabuting Kanyang alagad. Ministry begins with brokenness, not pride. Yung ministeryo po natin, kung minsan ay talagang winawasak talaga. Parang winawasak talaga ang ating pagkatao. Lord, nag-reserve ako sa inyo ng, sa isang part ng aking puso. Huwag mo nang galawin yan, Panginoon. Ako na ang bahalang mag-supervise ng isang kwartong yan. Gusto ng Panginoon sa lahat ng kwarto ng ating puso, siya po ang siyang mga siwa. Amen? Hayaan natin na patuloy na pangasiwaan ng Diyos ang ating buhay. God uses those who know they are unworthy. Gusto kong sabihin sa bawat isa, kaya ng Panginoon na tayo po ay pagpalain. And the last thing na nais kong ipagkaloob sa bawat isa, encountering God leads to a call. Yung encounter natin ay ito po naglilid. Ito po ay nagiging kaparaanan para sa isang pagtawag. Sabi nga po sa Isaiah chapter 6 verse 8, "Whom shall I send and who will go for us?" God's call is a question, not a command. Nang tiningnan ko po, yung pagtawag ng Panginoon pala ay hindi yung command. It's a question. Sabi nga dito na Isaiah, "Whom shall I send? And who will go for us?" He invites us to join in His work. Marahil iba't ibang ministeryo mayroon po tayo. Mayroong ministeryo para sa ibang mga
pagkatawag, kagaya po ng ating mga bisita. Sila po ay ginagamit sa pamagitan po ng pagpapalakas ng iglesia ng Diyos. Pero nais kong sabihin sa bawat isa, anumang ministeryo mayroon po tayo. Parati kong sinasabi nga, habang nagkakaroon po sa Upper Room, doon sa live stream broadcast ng Upper Room, kahit simpleng ministeryo, pumunta ka sa simbahan, maglagay ka ng bulaklak. Ginawa mo yan dahil para sa ministeryo mo sa Panginoon. Ikaw ay bilang evangelist, nagpatanggap ka ng libu-libong tao. Minister mo yan. Lahat yun po ay mga ministeryong ginagawa po natin para sa Panginoon. Ang pinakamaganda ay papaano natin ginagawa ang ministeryong ito. Ministry is a partnership with God's purpose. Hindi yung ministeryo po ay para sa iyo. Hindi ang ministeryo ay para kay pastor lamang. Ito po ay partnership para sa purpose ng ating Panginoon. Ang purpose ng Diyos, makarating ang mga mabuting balita sa lahat ng dako ng sanglibutan. At yun ang kapamaraanan. Yun ang tanda para para ang ating Diyos na ating inaantay ay darating na. Amen? At niwala po ako, kagaya ng nasabi nga ng ating mga bisita, paminsan-minsang nagamit ko, sabi nila ay Africa na lang ang hindi pastor narating. Ang ibig sabihin lamang po, sa iba't ibang kontinente ng ating mundo, napuntahan na. May mga gospel nang inihasik sa kanila at niwala po, darating ang pagkakataon, malapit na po ang Panginoon. Amen? Amen! Sa gitna ng giyera ng Israel at saka ng Iran, parang nakikita natin, pag yung mga missiles ay pumunta sa Republic of Ujungan, Romblon, Pastor Romel, baka lulubog. Dahil napapaikutan lamang po tayo ng mga dagat. Pero hindi hahayaan ng Panginoon kung hindi pa ito ang tamang kapamaraanan para salubungin natin ang Panginoon. Our response should be availability and not ability. Ang response po natin sa pagtawag ng Panginoon is not our ability. Hindi dahil sa kung sino tayo, hindi dahil sa kung ano ang tinatangkilik mo, kundi our response should be our availability. Yung ating pagiging available, may oras ako, mayroon akong pagkakataon. Sabi nga na Isaiah, "Here I am, send me." God qualifies the called, not just call, the qualifies. Mga kapatid ko sa Panginoon, God still asking, who will go? Will you answer, "Here I am"? Dapat ganito po ang ating sagot sa Panginoon. God called each of us to serve in different ways. Whether your ministry is preaching, teaching, serving, leading, or something else, it starts with saying yes to God. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Papuri sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.